Ito. Ito ba? Okay ba yan? J. Evans. Manong, anong masasabi po niyo sa interview ni Trillanes sa BBC? Bakit mo pakikinggan? Hindi ko nga napakinggan yan eh. Wala na ho. Wala eh. Wala ho ang interview. Ampaw. Parang Ampaw daw eh. ang hollow blocks. Hollow. Ano? Ampaw. Ampaw. Apa. Ay, masarap ang ampaw, Mangwan. Masarap lang Yung sa rice, ibabaw. Masarap lang sa ibabaw, pero hangin sa ilalim. Hangin sa loob. Jumeima Bait. Ano yung bal? Balt. Pag mali ang grammar, picture o caption ng ginamit, fake news ba agad? Ano ba talaga ang batayan ng isang fake news? Hintayin po natin ang ilalabas ng Senate sapagkat may binabalangkas na batas sa fake. Ang aking pananaw lang, simple lang, ang fake ay hindi totoo. Tapos. Totoo yan. Wala nang ibang meaning yun. Totoo yung sinabi mo tungkol sa fake. 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 Invento. Yun. Hindi bali kung bento, kasi masarap sa Japanese yan. Bento. Paklan. Anyway, si Nelda Martin. Hi, good AM po. Watching from Imus, Cavite. Kumusta yan mga tiga Cavite? Galing ako kahapon doon sa General Trias. Anong ginawa mo doon, Mangman? Ay, meron akong binuksan na hospital doon nung araw, about 5 years ago. Talaga? Nung araw, walang bahay doon sa lugar na yun. Ngayon napakarami. Ang ganda na nung lugar. Talaga? Oh. Ongoing ang hospital tuloy-tuloy. Ang daming nagdadialysis kahapon doon. Ang daming modern hospital. Imus Cavite, comment ko lang kay Miss Mocha Uson. Aba, si Mocha ito. Reklamo siya ng reklamo kina BP Leni at Senator Trillanes sa pagpapakalat ng fake news. Siya mismo di responsible sa mga pinupost niya communication. Asik pa naman siya. Ano ba yan? Aba, kanya. The yellow crowd. Oo nga eh. Ano sino yun? Si Mocha. Sino yung nagsalita? Ay, kanina? Ano yung pangalan? Ibalik mo nga. Balik mo nga yung sino nagsalita kanina. Wala na. Hindi na may balik. Okay lang. Sherlyn Uy. Iba, Sinaida Martin ang nagsalita. Okay. Sherlyn Uy Pasig, good morning. Ano po ang masasabi niyo sa ilang araw na hiatus ni Duterte? Sabi niya, immaterial daw ang kanyang state of health. Pabor po ba kayo sa mga panawagan ng mga mambabatas na maging transparent ang palasyos sa kalusugan ni Duterte? Ang kalusugan ng isang tao, hindi. Alam mo kung hindi ka maintindihan itong mga tao na ito. Ang presidente, tao rin yun. Correct. Kailangan magpahinga. Ngayon, kung yan ay may sakit, may lagnat hindi nakakapagsalita ng gano'n, hindi nakakapagmura. Makikita mo si Presidente Duterte. Masigla ang katawan eh. Matikas pa. Masigla pa doon sa mga ibang mambabatas. Mga piyopo. At saka hindi lang Mangwan. Kayo mga tao naman. Baka naman gusto pa nyo, pati pagpaligo, makikita nyo. Baka babaya sasabihin mo, gusto mo makita yung akin. Yung kanya naman eh. Yung kanya, ano ba yung kanya? Yung kanyang mukha. Yung kanyang dibdib. You know, people are demanding too much. Baka gusto lang 24 oras nakikita ang presidente. Kaya nga, hindi, P.O.P. yan eh. Puli-leele. P.O.P. liele, linoloko ka. Teete, tiniktekas. Kiaka, kinakastang ka pa. Anyway, balikan natin ang subik. Mangwan, yung Manads still. Manads? Buhay pa ba yung Manads? Oo, nagpasok ng 20,000 metric tons. Of? Steel bars. Parang steel bars, ha? Alam mo naman, Mangwan, na may tatlo. Baka yun ng steel bars na nakita ko na doon sa probinsya ko nung nabagyo eh. Lumundo. Natiklop lahat. Nagbaw. Hindi lang nagbaw.
Gumuho. Kulapso. Gumuho. Gumuho. At ang mga kulay, yung mga yellow. Ayun. Ngayon, Orange. ito ang story. Oh. Alam mo, Mang Jess, kung ilang truck yan? 800 biyahe. Ito ang istorya. Nakalabas, hindi pinalabas. Bakit? Oh. Binigyan muna ng clearance, pero binawi ng DTI. Bakit? Sabi ng DTI, wala pala itong tag. Ang tag kasi, Mang Juan, yan ang parang pinaka-birth certificate. Identification. Yan. Di natuwa ko. Si Undersecretary Pascua. Very good, very good, very good. Sabi ko. Ngayon, biglang ilalabas na. Merry Christmas na. Kaya tinawagan ako ng Subic, ilalabas. Ngayon, nung ilalabas, dahil sa natagalan, unang-unang tanong ko, saan nakita yung tag? Pwede ba yung tag hindi kasama? Ano yung tag ba? Dapat kasama sa shipment yun. Yun diba? na nga. Ngayon, nahulog daw. Bakit nagtag naman? Nakita raw. Natagtag nga. Natagtag ngayon. Ang punto na susunod na tanong is, ang nangyari, dahil sa natagalan, naglalako sila ngayon, binibenta, walang bumibili. Nakalabas lang sila ng 8 truck. Pero wala na, kasi wala nang bumibili, sapagkat puro kalawang na. Okay. Ngayon, issue na tinatanong. Ang issue rito is ganito. Hanggang ngayon, Mang Juan, ang sinusunod nilang sampling method sa lahat ng imported steel bars ay 3 piraso lang ang i-examinin. Dadating ang araw. Yun. Mabubuksan niyang mga misteryo na dyan. Ang magbubukas ay ang Diyos. Pag nangyari yon, maraming mamamatay at itong mga tarantado na nandyan na dapat mga siwa at magpairal ng batas ay wala na dyan, naghabul session na. Yun na. Kaya nga, Mang Juan, ang issue ko, bakit hanggang ngayon, ang pinaiiran nyo ay yung siyang kinwestiyon ko rin na ang imported, regardless of volume, you only check 3, but the truth is not 3 because ang order ng DTI, isa ang itest, 2 itabi in case of questions in the future. Ay, wala na yung in the future. Ang problema, Mang Juan, kinwestiyon ko na yan. Ang sabi ko, ayon sa ating Philippine National Standard, ang procedure, kailangan may sample ka ng isa na bar sa bawat 20 toneladas. For every shipment. Hindi. Sa For local. every 20 Hindi. Sa tons. local, Mang Juan. Sa local yan. For every 20. For every 20 metric tons, you get 1 sample. Okay. Okay. Bakit ang imported, ang shipment is 20,000 metric tons? Isa lang. Isa lang. Ano bang nangyari dyan? So sabi ko, yung implementing guidelines na inisyu ni Motomol, naalala mo yung si Motomol? Yung kinu-question natin, ayaw sumipot sa program natin. Yung inisyu na nung 2008, and I remember correctly the date because birthday ng misis ko, July 22, 2008, parang pinaburan niya ang imported. Hanggang ngayon, si Motongol, buhay pa? Hindi, buhay pero wala na dyan. Hindi, buhay pa dahil sa kanyang Ayun, yan ang ginagamit ngayon. Motongol doctrine. So, ang punto ko is, despite the fact that I was able to get a letter from the MRIDC because I questioned it, silang testing area. Ano yung MIR? Metal, MIR, Metal and Iron Research Development Corporation. Yan ang nagtetest, Mang Juan. Pinuntahan ko, and I was able to get a letter from them saying, among others, ito ang sabi niya, ha, ang tinest lang namin isa, 2 tinabi. That was the instruction of DTI. But we don't know
the volume of the lot. Oh. So ang punto ko, if the volume does not have anything to do with the sampling, why did they write something about it? Ibig sabihin, kinisyon ko yan sa DTI. Oh. Kung ituhong, sabi ko, na volume ay hindi pinagbabasehan, bakit sinulatan ako ng MIRDC na kaya tatlo sapagkat hindi rin nila alam kung ilan itong inimport? So, Mystery. magandang sagot sa akin ay ang sulat. At saka sa huli na sulat ng MIRDC, sabi ng MIRDC, mayroon po nung 1960 something, 1990 something, na naaprubahan and the best method of sampling which we sent to the DTI and we sent to custom. Oh. Nung nag-hearing kami doon sa DTI, nung nag-meeting, hindi niya malaman kung saan hahanapin. Yung Pinadala ng MIRDC sa kanila. na Na standard. the best, the most scientific way of setting sampling. Oh. So, ang Winala na nila yun. una nga, pero ang Winala na. Siyempre kung hindi pabor sa kanilang bursesyon, meron akong nakuha ang kopya. meron ka na akong kopya. Yes. Anyway, ngayon, ang punto ko lang is, bakit ngayon, ang pinaiiral pa nyo ay yung 3 pieces sa import Na mali. na mali. So, yun ho ang ikakaso ko. But before I file the case, I have instructed my lawyer to write to DTI. Oh. And I would like to have audience with them. Dapat yan, paratingin na natin sa president yan. Isusulat ko rin mga. Oh, dahil kung hindi hinaharap ng DTI yung trabaho nila, dali mo sa presidente. And yet, Mang Juan, Oh. they are asking us to prepare for the big one. What big one? Yung lindol na malakas. Pero hindi naghahanda. In other words, ang isang kamay sabi, maganda kayo. Itong isang kamay, ayos lang ito. So, Mas maganda yung ayos lang ito. Oo. Eh. May pakilabang. Hindi tumutugma Oh. yung gusto ni Juan Oh. sa gusto ni Pedro. Alam mo, pag nangyari yung event, mag-uunahan na naman yan titindig sa tribuna at sasabihin, investigation! Yeah. So, pansamantala, Mang Juan, Kita na naman tayo. dahil sa maraming steel bar sa panluloko, Oh. magbe-break tayo at inom tayo ng Pepsi Cola. Ayan. Masarap ang Pepsi Cola, di ba? Ayun ang tunay. Sina Mang Jess at Mang Juan sa kanilang tambayan. Dito sa Bayan ni Juan. Sina Jess Aranza at Senator Juan Ponce Enrile. Ang inyong makakahuntahan dito sa Bayan ni Juan. Palitan ng kuro-kuro at pananaw sa mga isyong pambayan sa negosyo, ekonomiya at politika. Dito sa Bayan ni Juan.